pagkakataong ito ay atin pong pag-usapan ang isang prominenteng tao. Siya po ay nababanggit sa Bagong Tipan, binanggit po siya ng Panginoon. Ginagamit niya ang kwento ng kanyang buhay bilang babala. Nabanggit niya ang kanyang asawa at ganoon din naman si Apostol Pedro sa kanyang mga sinulat. Siya po ay si Lot. Bakit nga ba pinagkakainteresahan ni Satanas na gawing kathang-isip ang buhay ni Lot? Malamang ay meron pong mensahe sa kanyang buhay na ikinatatakot ang kaaway. At yan po ay kailangan nating makita, matuto tayo sa kanya, malaman natin kung ano ang mensahe niya para sa mga nabubuhay sa bagong tipan ng Diyos sa tao. Nang pag-usapan natin ang tungkol kay Abraham ay nababanggit na po natin si Lot. Ito ay sapagkat kasama po siya sa pasimula pa lamang ng paglalakbay ni Abraham mula doon sa Mesopotamia, galing sa Haran, hanggang sa siya ay nakarating sa Canaan. Kasama po siya sa pagpasok sa Ehipto hanggang sa dumating sa pagkakataon na sila ay maghiwalay ng kanyang tiyuhin si Abraham. Meron po akong isang katanungan na nais kong sagutin po ninyo pagkatapos niyong panuorin ang video ito. Matatawag ba natin si Lot na convert o siya ay convinced? Alam natin ang isang katotohanan na hindi po lahat ng kumbinsido ay na-convert. Pero sigurado ako na lahat ng na-convert ay na-convince. Ang ibig ko sabihin ay sa mensahe. Yan po ay kung i-apply natin sa ating kapanahunan, ang tao na na-convert ay nangangahulugang na born again po. Ngunit hindi din natin may tatago na marami pong mga kumbinsido lang sa mensahe na ito ay maganda. Ang nakikita nila ay pakinabang sa pagsunod sa Panginoon, kaya po sila ay nasa ating mga iglesia. At ang dalawang ito ay masasabi po natin na malaki ang kaibahan. Ang katanungan yan ay maaari po nating tanong para sa ating mga sarili. Tayo ba ay convert o tayo ay convinced? Nabanggit ko po sa nakaraan na si Lot ay pamangkin ni Abraham. Ito ay sapagkat kapatid ni Abraham ang kanyang amang si Haran. Subalit si Haran po ay maagang namatay. Dahil doon ay tila nakita ko na si Lot ay inampon ng kanyang lolong si Tera. Subalit si Tera man ay nauna ring namatay at pagkatapos ito ay tila si Abraham naman ang umampon sa kanya. Si Lot po ay kasama ni Abraham nang lisalin nila ang Mesopotamia. Sa kanilang pagtigil sa Haran, doon po namatay si Tera at pagkatapos ay sumama rin si Lot upang puntahan ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. So si Lot po, kung titignan natin, ay tila sabit lamang sa pagkatawag na ito ni Abraham. At ang kanyang kalalagayan ay may isasalamin natin sa maraming buhay na mga nasa iglesia. Nais ko pong basahin sa inyo ang Genesis chapter 12 verse 4 hanggang verse 6. Ganito po ang sabi. So Abraham left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out in the land of Canaan, and they arrived there. Sabi po sa verse 6, Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh and Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. Sa Genesis 13 verses 1 to 3, ganito po ang sabi. So Abraham went to Egypt and Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abraham had become very wealthy in livestock and silver and gold. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier. So dito po ay makikita natin na kahit si Lot ay sumasama lang kay Abraham, ay nakasama rin po siya sa pagpapala ng Diyos na ipinangako kay Abraham. Dumami ang kanilang ari-arian at sa mga susunod na talata ay naging dahilan ng paghihiwalay ng dalawang ito sapagkat ang kanilang mga tauhan ay nag-aaway-away na. At ang dahilan na sinabi ng Biblia ay sapagkat hindi na kaya ng lupain na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga alagang hayop. At kung babasahin po natin ay makikita natin na si Abraham ay nilapitan si Lot, kinausap siya nito, na kailangan nilang gawin ang bagay na ito upang sa gayon ay pareho silang makinabang na sila ay kailangang maghiwalay. Nais ko pong basahin ang 13:10. Ganito po ang sabi.
Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered like the garden of the Lord, like the land of Egypt toward Zoar. That is before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So nung hinimok ni Abraham na maghiwalay sila ng kanyang pamangkin, si Lot po ang pinamili niya ng lugar. Hindi masyadong fair para kay Abraham kung titingnan natin sapagkat unang-una si Abraham po ang kumausap sa kanya, tila siyang nagpakumbaba kay Lot na gawin ang bagay na ito. At pagkatapos ngayon ay binigyan pa ng pagkakataon si Lot na siya ang mamili na dapat sana marahil ay ibigay ni Lot ang pribilehiyong yon kay Abraham. Subalit hindi po ginawa ni Lot. Masasabi natin ang ganitong inuugali ni Lot ay para sa ating kasabihan sa pagiging Kristiyano ay isang pagiging sanggol sa pananampalataya. At makikita natin na ang sabi dito na si Lot ay tumingin sa kanyang kapaligiran at nakita niya ang isang lugar na napakaganda para sa kanyang paningin. Nakita ni Lot, ginamit niya ang kanyang mata, hindi ang kanyang pananampalataya, at napansin niya ang lugar na ito na hindi niya alintana ang panganib na kalaunan ay mangyayari sa kanyang pamilya. Alam natin na sa bagong tipan ay sinabi ni Apostol Pablo, we walk by faith, not by sight. And that was Lot was. He was using his eyes. He was looking out to the circumstances. He was looking after the outward appearances of things. So ito po ay malaking aral para sa atin na kapag ganito ang pamumuhay natin sa bagong tipan, ay malamang magdudulot ko ito ng problema sa atin. Para sa atin na nakakalam na ng kwento ng buhay ni Lot, ay alam natin ang kinahinatnan, lalo na't higit ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Iyan ang kinasapitan na sa halip na siya'y magtiwala sa Diyos, ay nagtitiwala siya sa kanyang mga nakikita. At kung ito ay i-apply pa natin sa ating mga pamumuhay, ay marami pong mga nagbabakasakali sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman sa mga lugar na mayayaman. Ang ibig ko pong sabihin ay mga nag-a-abroad na hindi po kinokonsidera ang kanilang mga maaring kahinatnan. Alam natin na marami po sa mga taong ito ay nasira ang kanilang buhay, kasama na rin po ang kanilang pamilya. Hindi ko po nilalahat, marami naman ay napaganda. Subalit ang punto ko po rito na dapat ang mga Kristiyano ay gumamit po ng pananampalataya at hindi po ang kanilang mga nakikita na sirkumstansya ng buhay. Ikaw ba ay lumalakad sa iyong nakikita o sa pananampalataya? Ikaw ba ay umaasa sa Diyos o sa mga bagay na nakikita mo na may pakinabang? Isang bagay ang sisiguraduhin ko sa iyo. Kapag ikaw ay tila practical na tao, subalit kinakapos sa iyong pananampalataya sa Diyos, darating sa punto na magkakaroon ito ng problema sa buhay mo kung hindi man ay sa iyong kahihinatnan sa walang hanggan. Ang iniuutos ng Biblia sa atin ay lumakad ng may pananampalataya. Si Lot po ay nakita niya ang isang lugar na maganda. Ang tawag doon ay cities of the plain. Yan po ang lugar ng Sodom at Gomorrah. Kaya inarawan po natin sa ating isip ang lugar na ito ng Sodom at Gomorrah. Ito po ay kapatagan at may mga lugar kang makikita na tila kung ihahambing mo sa ating kapanahunan ay lugar na napakaliwanag sa gabi. Sa kapaligiran nito ay napakaganda para sa kanyang mga alagang hayop at si Lot ay naengganyo sa kanyang nakita. Para magkaroon po kayo ng idea kung saan itong cities of the plain, ito rin po ay tinawag na Plain of the Jordan. Nangangahulugan na sa panahong yan ay nababanggit na po ang Jordan. Alam natin na may bansang ganito sa Middle East. Nangangahulugan marahil na ito ay hindi nalalayo sa lugar na yon, ang Sodoma at Gomorrah na siyang pinuntahan ni Lot at ng kanyang pamilya. Si Lot po at ang kanyang pamilya ay nanahan sa lugar na yan hanggang sa babalitaan na lang isang araw ni Abraham na si Lot, ang kanyang sambahayan at ang lahat ng kanyang ari-arian ay naging biktima ng pagkabihag ng mga nag-aaway na hari. Nakasama po siya sa nabihag kasama ang kanyang buong pamilya at ari-arian. Sabi po sa 14, 11 at 12, the 14 says all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food. Then they went away. They also carried off Abraham's nephew and Lot and his possessions, since he was living in Sodom.
Alam natin na nasagip ni Abraham, si Lot at ang kanyang pamilya mula sa problemang ito. Ginawa ni Abraham ang kanyang responsibilidad bilang isang mother church. Sa maring matatawag natin na daughter church, ang grupo ni Lot. So pag-isipan po ninyo ang katotohanan ito. Kung ito ay daughter church, what kind of a church is this? If Abraham had a godly church, so what did Lot has? Anong merong iglesia hinahawakan si Lot kung may tuturing natin silang mga pastor o elder ng iglesia? Di ba magandang pag-isipan na gano'n ang dalawang ito? Kung kayo po si Lot pagkatapos masagip sa ganitong kalalagayan, ano po ang gagawin ninyo? Ang tanong ay kung ano naman ang ginawa ni Lot pagkatapos ng disaster na ito sa kanyang buhay. Alam natin na dito ay naputol ang kwento ng kanyang buhay at pagkatapos ay nakabalik na lang po sa chapter 19. Sa chapter 19 ay nakafocus doon o doon na nakafocus sa buhay ni Lot ang kwento. Puntahan po natin. Basahin ko po sa inyo ang 19:1 and 2. The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot sitting at the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. Why, lords, he said, please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night, and then go on your way early in the morning. Sa sinundang chapter ay makikita natin o mababasa natin ang pakikipag-bargain ni Abraham para sa Sodom at Gomora. Dumating sa sukdulan ang kasalanan ng mga siyudad na ito at ang Panginoon kasama ang dalawang anghel ay pinuntahan upang tiyakin na ito ay hinog na nga para sa paghukom. Katulad po ng aking katanungan kanina, ano kaya ang ginawa ni Lot pagkatapos na siya at ang kanyang pamilya ay mabawi mula sa pagkabihag ng mga hari dahil sa digmaan? At dito ay makikita natin na siya ay bumalik sa lugar na ito. At kung papansinin po ninyo sa talata ay hindi lamang po bumalik si Lot sa lugar na ito, siya po ay nandoon na sa loob ng siyudad. At tila hindi lamang po nandoon sa loob ng siyudad si Lot. Mayroon pong mga kaugalian sa lumang tipan na kapag ikaw ay nakaupo sa mga pintuan na katulad ng inuupuan nitong si Lot, ay malamang isa ka sa may mga katungkulan. At yan po ang nagbibigay ng kaisipan sa akin na si Lot ay hindi lamang bumalik sa Sodom at Gomora o sa lugar na malapit doon. Siya ay pumasok na sa lugar na ito at pagkatapos ay tinanggap niya ang katungkulan na malamang ay isa siya sa mga elder. Ang mga elder, sangayon sa aking natutunan, ay sila po ang mga kinukonsultan. Sila ang nagpo-proteksyon sa kanilang mga nasasakupan para po mga barangay chairman o kaya ay mga konsehal. Pero ito po ay siyudad, so siya po ay isa sa mga city councilor, hindi po barangay councilor. Subalit alam ni Lot na ang siyudad na ito ay grabe sa kasalanan. Kaya't nung may dumating sa kanya na mga bisita na malamang ay inakala niyang mga tao, ay nais kaagad niyang proteksyonan ang dalawang ito. So niyaya po niya sa kanilang bahay ang dalawang lalaking ito at doon patulugin sa halip na sa labas matutulog. Alam na alam ni Lot kung ano ang sasapitin ng dalawang ito kapag kahinayaan sila sa labas. Si Lot po sa pagkakataong ito ay makitaan din natin ng pagkamakadiyos sapagkat inaalok niya, nabibigyan sila ng tubig na huhugasan ng kanilang mga paa. Gusto ko lang mapansin ninyo na sa panahon ng Panginoon ay hindi na lamang po nagbibigay sa mga bisita ng palanggana ng tubig upang hugasan ng bisita ang kanyang paa. Ang ginagawa na po sa panahon ng Panginoon ay hinuhugasan ang paa ng mga bisita. Na-develop po yan. Napilit ni Lot ang dalawang ito na pumasok sa kanilang bahay. At dito malamang ay nakita ng Diyos ang puso ni Lot na meron pa rin ginagawang pagpoproteksyon sa buhay ng tao. Sabi ko po na malamang itong dalawang ito hindi nakilala ni Lot na mga anghel. Sa aklat ng Hebreo ay sinasabi na huwag tayong manghinawa na tanggapin ang mga bisita sapagkat ang mga ilan sa gumagawa nito ay nakapagpatuloy ng mga anghel. Subalit alam naman natin ating panahon na maging maingat din sapagkat marami po ay manggagadyo. So sabi po rito sa talatang 4,
Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them to us so that we can have sex with them." Isipin po natin kung ano ang nangyayari sa panahong ito. Magagawa ba ito ng buong siyudad? Samantalang nung una ay tila mag-isa si Lot doon sa gate ng siyudad na ito. Ngayon ay tila apoy na mabilis na kumalat ang balita na may bisita si Lot na mga lalaki. Tila sumiklab ang balitang ito at biglang makikita natin na dito ay dumating ang mga lalaki. Hindi po mga babae, dumating ang mga lalaki at anong kanilang kahilingan kay Lot? Nailabas ang dalawang ito upang magkaroon sila ng pakikipagniig sa kanila. Napansin ba ninyo na hindi lamang po mga may edad ang dumating, maging mga bata? Totoo kaya ito? Yan po isang magandang tanong. Totoo kaya nakasama ang mga bata doon sa gagawin ng mga matatanda? Kung iisipin po natin ang pangyayaring ito, hindi tayo halos makapaniwala na mangyayari na lahat ng lalaki sa siyudad na yon, kasama ang mga bata, mga lalaki po yan, ay dumating sa bahay ni Lot. Yun nga, na hinihiling si Lot na ilabas sa kanila ang mga lalaking ito. Mahirap po sanang paniwalaan ang ganitong mga kwento. Napaka-imposible, isipin natin na mangyari ang mga ganitong kaganapan. Yun nga lamang ay makikita na natin sa ating kapanahunan ang mga ganitong pangyayari. Unang-una po ay sa mga mayayamang bansa. At siyempre katulad po ito ng Sodom at Gomora, kung saan nandoon ang kasaganaan sa mga syudad, ay diyan po nagpapasimula ang pag-imbento ng mga kasalanan. Isipin niyo po ang katotohanan ito, na tila ginagamit ni Satanas ang material na bagay, payayamanin ang isang lugar, subalit pupunuin niya ito ng kasamaan. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga tao na sundin ang kagustuhan ng kanilang mga laman. Ituloy ko pong basahin sa inyo. Lot went outside to meet them and shut the door behind him and said, "No, my friends, don't do this wicked thing. Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof." Yan po si Lot. Bagamat nais niya na iligtas ang buhay ng dalawang bisita, ay inaalok naman niya ang kanyang mga anak para sila ang lapastanganin ng mga lalaking ito. Ganyan ang kaisipan ni Lot. Iisip niya na ang kanyang mga anak ay wala pang karanasan sa lalaki. Naniniwala po ba kayo? Tinanggihan ng mga lalaking ito ang alok ni Lot, ang kanyang mga anak, na ngayon ay mababasa natin ang babala ng Roma 1 na ang mga lalaki, they were inflamed with their fellow men, not with women, at yan ay sa panahon naman ni Apostol Pablo. So from the days of Lot to the days of Apostle Paul, and how about our time? Nakikita po ba natin ang katotohanan ito? Na hindi po ito nawawala sa mundo. Ang higit na nakakapangilabot sa ating kapanahunan ay ang pamamayagpag ng mga baklang ito. At iniisip nila na wala silang ginagawang masama. Yan po ang kaisipan ng mga taong ito. They are harmless and are helpful and giving too much entertainment to people. Ang hindi nila alam ay nilalabag nila ang disenyo ng Diyos sa maraming aspeto. Sa disenyo ng Diyos sa isang lalaki at sa disenyo ng Diyos sa sexual na buhay ng tao. Nasabi ko sa mga nakaraan na kapag lumabas ka sa dinisenyo ng Diyos na original, ay nangangahulugan ito ng paglapastangan sa Diyos. Hindi po totoo na sila ipinanganak na ganyan. Ang totoo ay pinipili nila maging ganito hanggang sasakyan sila ng mga espiritu. Naniniwala po ba kayo na may mga espiritu sa mga yan? Malamang ay sasabihin yung hindi. Pero nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng aklat ng Efeso, Kabanata 2. Isama ko po ang verse 1 para maunawaan po natin ang malinaw kung ano ang sinasabi rito. Ganito po. "As for you, you were dead in your transgressions and sins." Ang kausap po ni Apostol Pablo ay mga taga-Efeso na ngayon ay Kristiyano na sinasabi, dati mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. So dati itong mga taong ito ay mga makasalanan, pasaway, subalit ngayon sila ay naging Kristiyano na.
Sabi ng verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work with those who are disobedient. Nais kung pansinin ninyo ang katotohanan na meron silang sinusundang takbo ng buhay, takbo ng sanlibutan, ang sinasabi ni Apostol Pablo rito. At meron din po siyang binabanggit na ruler of the kingdom of the air. Sino kaya yan? Sabi po rito sa susunod, the spirit who is now at work with those who are disobedient. Alam natin na yung ruler of the kingdom of the air ay walang iba kundi ang diablo. At ang sabi rito, siya ay tumatrabaho sa mga pasaway. Nais ko lang banggitin ito, na kahit ikaw ay Kristiyano, nasa church ka, masigasig ka sa gawain, pero hindi ka masunurin, may isang espiritu na tumatrabaho sa buhay mo. At walang iba, kundi ang espiritu ng kaaway. Kaya yung katanungan ko kanina, kung merong o anong espiritu ang tumatrabaho sa mga taong ito, ay alam na po natin, ang espiritu ng kaaway. Sabi po ng verse 9, sa Genesis 19, "Get out of our way," they replied, and they said, "This fellow came as an alien and now he wants to play the judge." Sanay ba kayo sa ganyang mga salita? Kapag ka nagsalita ka laban sa kanilang mga ginagawang masama, ay sasabihan ka, "Do not judge." Pero nais kong makita nyo rito, tila ngayon lang nagsalita si Lot ng ganitong mga pananalita. Kung babalikan po natin ang 7, sabi niya, "No, my friends, don't do this wicked thing." Parang ngayon lamang nila napakinggan si Lot na nagsalita laban sa masama. Kaya't siya ay sinabihan, "Don't play the judge." Ituloy ko lang po na basahin sa verse 10. "But the man inside reached out and pulled Lot back into the house and shut the door." Iyon po yung mga anghel. "Then they struck the men who were at the door of the house, young and old, with blindness, so that they could not find the door." Now that was a powerful work of the angels. Sa 12, sabi po rito, the two men said to Lot, "Do you have anyone else here, sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here, because we are going to destroy this place. The outcry of the Lord against the people is so great that he has sent us to destroy it." So Lot went out and spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters. He said, "Hurry and get out of this place, because the Lord is going to destroy the city." But his sons-in-law thought he was joking. Ngayon ay mapapansin nyo na yung mga anak ni Lot ay nandun sa bahay ng kanilang mga fiancé. Di pa nila asawa at doon na sila nakikitulog. Malamang ito ring mga anak ni Lot ang siyang naisama niya nang lisanin niya ang lugar na ito. Kalauna ay makikita natin kung ano ang kanilang pag-uugali pagdating sa sex. Pero pansinin po ninyo ang sinabi ng kanyang mga tinatawag na magiging manugang. Sabi po rito, "But his sons-in-law thought he was joking." Ito po ay nagbibigay sa akin ng kaisipan na tila si Lot ay parang hindi seryoso sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya sa Diyos. Mukhang kilala siya bilang isang joker, komedyante. At noong siya ay seryoso nang nagsasalita sa mga lalaking ito, ay pinalagay na siya ay nagbibiro. Diyan po ay magbigay sa atin ng babala na tayong mga Kristiyano ay meron pong limitasyon ang ating pagiging joker o kaya yung ating pagpapatawa. Kapag lagi tayong gumagawa ng patawa, lalo na sa mga hindi mananampalataya, isang araw ay hindi kanila paniniwalaan. Maalala ko yung isang kwento tungkol sa isang payaso na kung saan isang umaga nang siya ay papunta sa kanyang trabaho, nakasuot ng kanyang damit bilang isang payaso, ay nakita niya ang isang lugar na nasusunod. Dali-dali siya at kinuha niya ang kanyang bisikleta. Mabilis niya itong pinatakbo sa palibot ng mga kapitbahay, sumisigaw na sunog-sunog, at ang mga tao sa kanyang kapitbahay ay pumapalakpak sa kanya. Nakukuha ba ninyo ang ibig sabihin ng kwento? Sa ngayon po, dahil marami sa mga iglesia ang tila entertainment o Dutch entertainment o kaya ay comedy bar, marami pong mga ngaral, ang ginagawa ay ini-entertain ang kanilang mga tagapakinig at sila ay nagko-komedyante. Alam niyo po, isa sa mga payo ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang isang batang pastor sa Ephesus ay maging seryoso pagdating sa salita ng Diyos. Tinuruan din po ako nung ako ay nasa Bible school
na dapat ay maging humorous o merong pagko-comedy kapag ikaw ay nagpipreach. May mga ginawa pong aklat na tinatawag na Book of Illustrations na kung saan ay punong-puno ng pagkakomedyante. Tandaan po natin ang isang katotohanan. Sinabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth shall set you free. It's the truth that sets the people free. Pero dahil po sa hindi katotohanan ang hanap ng marami sa ating iglesia, kundi sila ay ma-entertain. Ang maraming mga ngaral ay nag-i-entertain sa halip na nangangaral ng katotohanan. At hindi ba ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, na sabi niya, for a time will come when people will no longer hear sound doctrine. Instead, they will heap up teachers that will scratch their itching ears. Kung ang mga bagay na yan ay hindi po nagbibigay ng babala sa atin, na marami talaga sa mga huling araw na ito na ang hahanapin ng tao sa kanila ay ang mga kikiliti sa kanilang mga tainga. Hindi po tayo magbago sa paghawak o pangangaral sa salita ng Diyos. Wala akong maobserbahan sa pagsasalita ng Panginoon na siya ay nagbibiro. He was a serious person because he was dealing with souls. At tayo dapat maging seryoso rin, hindi lamang sa ating pagharap sa mga tao, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang verses 15 and 16. Sabi po rito, with the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. When he hesitated, the man grabs his hand and the hands of his wife and his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. As soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away. Nahabag ang Diyos sa kanila, pero binalaan pa rin sila na kung hindi sila alis sa pagkakataong yon, sila ay kasama sa malilipol. Kung makikita nyo, tila sapilitan talaga na inilabas si Lot at ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Pinagsabihan sila na huwag nang lumingon. At alam nyo, ganito po ang sabi sa verse 18. But Lot said to them, no, my lords, please. Your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me in sparing my life, but I can flee to the mountain. This disaster will overtake me, and I'll die. Look, here is a town near enough to run to, and it is small. Let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will be spared. Kahit po dyan sa puntong yan, si Lot pa rin ang namimili ng kanyang nais. Binigyan na siya ng direksyon ng mga anghel na ito. At maaari silang tulungan ng mga anghel na ito para marating ang mga kabundukan yan. Pero pinili ni Lot ang isang lugar na malapit. Ano kaya ang iniisip ni Lot? Na baka mamaya hindi naman tuluyan ng Panginoon ang lugar na ito at babalik sa doon, wala ng kanyang mga area, ninakaw na lahat o niransak na, kaya ayaw niyang lumayo. Tuloy po natin. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. The Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, including all those living in the cities and also the vegetation of the land. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Makikita po natin ang malaking disgrasya na inabot ng asawa ni Lot dahil sa hindi pakikinig sa salita ng mga anghel. Ang tanong ay bakit siya lumingon? Kalaunan ay mababasa natin sa aklat ng Lucas 17, hindi ako nagkakamali, ay sa verse 30 na sabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Ang asawang ito ni Lot ang isa sa mga binigyan ng diin ng Panginoon na huwag nating kalimutan. Alam natin na sa huling araw na ito ay sinabi niya, karugtong ng kanyang pangangaral ang bagay na yan. People are eating and drinking, marrying and giving in marriage, buying, selling, erecting buildings, na nangangahulugan ng pag-establish sa buhay sa mundong ito, pagsisigurado sa buhay sa mundong ito. At maalala niyo rin ba, sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your hearts will be also. Diyan ko po maalala yan, na kaya lumingon itong asawa ni Lot ay sapagkat tila sila ay gumanda ng todo ang kanilang buhay sa lugar na ito. Tandaan natin na may kayamanan na sila nung humiwalay sila kay Abraham at malamang ay gumanda pa ang kanilang buhay. At ngayon ang kanyang asawa
ay nawala ang kanyang puso sa walang hanggang pangako ng Diyos, kundi nandoon sa kinaroroonan ng kanyang kayamanan. Ulitin ko, sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your hearts will be also. Nais mo bang makita kung nasaan ang iyong puso? Saan mo ginugugol ang iyong panahon? Ano ang prioridad mo sa buhay? Ano ang laging laman ng iyong kaisipan? Saan ka nagugumon? Nandyan ang iyong puso. Samantalang ang payo ng Biblia sa atin sa Bagong Tipan, set your hearts on things above. Set your minds on things above. Sa pasimula ng Colossians chapter 3. Yan ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na kung nasaan ang iyong tunay na kayamanan, naroon ang iyong puso. Hindi mo maiset ang iyong isipan at puso sa langit hanggat bihag ng mundong ito o ng pagkamakamundo ang iyong puso. Mananatili ang iyong puso sa mundong ito. Makikita niyo kung ano ang bunga nito sa asawa ni Lot na pasama ang kanyang buhay sa mga natupok niyang ari-arian. Pag-isipan natin ngayon ang ating buhay. Alisin natin ang pandaraya sa ating sarili. Alisin din natin ang isipin ng mga ibang tao, ibang Kristiyano sa atin, kundi ang isipin natin ay ang nakikita ng Diyos sa atin. Na ituon na ba natin ang ating mga puso sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit? O ang katotohanan ay baka katulad tayo ng asawa ni Lot na ang kanyang puso't kaisipan ay nasa kanyang ari-arian sa mundong ito. Sa huling bahagi ng chapter 19 ay makikita natin ang kwento ng buhay ni Lot kasama ang kanyang dalawang anak na dalaga. Ang dalawang ito ay makikita kung gaano sila kabingi sa babala na ibinigay sa kanila ng mga anghel. Ano ba ang babala ng mga anghel sa kanila? Sabi ng mga anghel, umalis na kayo sapagkat susunugin ang siyudad na ito. Pero ang inisip ng dalawang anak ni Lot ay nasunog na ang buong mundo. Ito na lang natitira sila, na lang natira sama ang kanilang ama, kaya nag-isip sila ng paraan para hindi mawala ang lahi ng tao. Nakukuha ba ninyo ang aking punto? Na itong mga anak ni Lot ay tila may pagkabingi sa katotohanan, may pagkabingi sa salita ng Diyos. At ang kanilang mga interpretasyon sa salita ng Diyos ay iba. Kalagay po natin na yung sinabi ng mga anghel ay galing sa Diyos. Sabi ng mga anghel, we will destroy this city. Pero inakala ng dalawang anak ni Lot, nalilipol na ang lahat ng tao sa mundo. Basahin ko po ang verse 31. One day the older daughter said to the younger, our father is old, and there is no man around here to lie with us. As it is the custom over all the earth, let us get our father to drink wine and then lie with him and preserve our family line through our father. Tingnan niyo po ang kaisipan ng mga anak ni Lot. Total, ang ating gagawin ay normal na ito sa buong mundo. Gawin na rin natin. At hindi ba ganito nangyayari sa maraming Kristiyano? Kapag nakita nila na ang takbo ng sanlibutan ay yun din ang tinatakbo ng kanilang buhay, wala silang kaibahan. Ganyan ang mga anak ni Lot. Nilasing nila si Lot at pagkatapos ay tinabihan. Ganyan din ang ginawa ng nakababata at pareho silang nagbuntis. Ngayon ay makikita natin na itong mga anak ni Lot ay sanay na sanay pagdating sa ganitong gawain, premarital sex. Higit sa lahat ay ginawa nila ito sa kanilang ama. Isang bagay na karumaldumal sa Diyos na kung saan ay mapapansin natin ang sumpa ng inabot ng mga Moabita at mga Amonita. Ito yung mga lahi ni Lot sa kaniyang dalawang anak. Muli nangyari ang isang paghatol ng Diyos sa isang lugar na sobra ang kasalanan. At ipapalagay ba natin na ang mga nangyayari sa mga iba't ibang lugar ay mga aksidente lang? Nais kong pag-isipan natin ito bilang mga Kristiyano na walang bagay na nangyayari na lalo na pagdating sa kalikasan na hindi po bahagi ng plano o kaya ay nais ng Diyos. Isipin natin ang Banda Aceh ng Indonesia nang ito ay daanan ng tsunami. Nais kong ilagay natin sa ating isipan na kapag ang isang lugar ay hinug na sa kasalanan, ang paghatol ng Diyos ay dumarating. At makikita rin natin ang isang katotohanan na kapag ang tao ay matuwid sa mata ng Diyos, ay kaya siyang iligtas ng Diyos. Nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng ikalawang Pedro, Kabanata 2, mula talatang 5, o mula talatang 6. Ganito po ang sabi,
If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of which is going to happen to the ungodly, and if He rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the filthy lives of lawless man, for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Maiksi po itong sinabi ni Apostol Pedro tungkol kay Lot. Pero nagbibigay sa atin ang conclusion na si Lot ay inisip niya na wala siyang magawa sa Sodom at Gomorrah, wala siyang magawa sa kanyang pamilya, hindi nakikinig sa kanya, and Lot was so tormented in his soul. At itinigil niya marahil ang pagbibigay paalala, pagsasaway sa mga tao. Sinarili niya ang bigat ng nakikita niya sa mga tao at sa kanyang pamilya. Alam niyo po, ang isang mahalagang bagay sa ating mga Kristiyano, lalo na tayo ay nasa huling araw, minsan ay wala nang nakikinig sa ating mga pagsuway, sa ating mga pagtuturo, sa ating mga pagbibigay babala. Pero sana ay huwag tayong gumaya sa mga taong ito. Hanggat maaari ay magpatuloy tayo sa pagbibigay babala, sapagkat kapag hindi tayo sumaway sa masama, malamang ang masama ang magdadala sa atin. Nais ko sabihin ng ganito, if we do not speak against sin, sin will eventually evangelize us. One of the qualities of a true believer, genuine born-again Christian who loves God, is that we grieve against sin. We know that sin destroys people. We know that God's judgment is coming against it. And we know that when God unleashes His wrath, wala na po siyang kinikilala, kundi ang mga tao na nabubuhay ng matuwid sa kanyang harapan. Sabi rito, if God knows how to rescue a righteous man like Lot, then He can rescue you as long as you continue to grieve against sin, as long as you do not condone sin, as long as you don't joke about sin, as long as you don't take sin lightly, God is going to rescue you. Yan po ang isang katotohanan. Habang tayo nasa mundong ito, we cannot perfect life. However, we aim perfection because our goal is Christ-likeness and Christ is perfect. But like Paul, sasabihin natin at the end, not that I already obtained all these things, but I press on towards the goal. Sabi ni Apostol Pablo, alam niya na malapit na siya, but he never claimed he has it all. But he continued to pursue the goal of becoming like Christ. Perfectness. We can only be perfected when Christ arrives. May sinabi pa po, aklat ng Judas 1:7 tungkol sa bagay na ito na ganito. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves over to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Isang bagay na makikita natin, una, na hindi lamang po Sodom at Gomorrah ang inabot ng ganitong puot ng Diyos. Lahat ng karatig bayan ng dalawang ito ay naimpluwensyahan ng Sodom at Gomorrah sa kasamaan na kung saan ay sinama sila ng Diyos sa kanyang tinuko. Kung babasahin ninyo ang epekto ng ginawa ng Diyos na ito ng matagal na panahon, ay basahin nyo ang Deuteronomio 29:23, kung saan pagkalipas ng matagal na panahon, nang tubuhan na muli ng mga damo at ng mga halaman ang lugar na ito na inabot ng puot ng Diyos, ay hindi po makain ang mga bunga ng punong kahoy sapagkat nakakalason. Yan po ang dulot ng puot ng Diyos na maging sa pangmatagalan ay meron pong epekto. Kung babalikan natin ang sinabi ni Judas, ang kapatid ng Panginoon, ay sabi niya, who gave themselves up to sexual immorality and perversion. Sila daw mga halimbawa ng mga gumagawa ng ganito, ng pagiging marumi at kabuktutan. At alam natin na ating kapanahunan, ito ang ginagawa ng diablo, na parumihin ang tao sa pamamagitan ng mga sexual na aktibidad, ng mga perversions, ang pagsasama ng parehong lalaki, ng parehong babae. Pero higit yan ay ang hindi tamang paggamit sa sexual na aktibidad. Meron pa po tayong ibang lugar na mababasa tungkol sa bagay na ito
na hindi lamang po Sodoma at Gomora ang tinupok ng Diyos, maging ang mga karatig bayan, yung mga sa palibot ng Sodoma at Gomora ay tinupok din ng Diyos. Malala niyo ang babala ng Panginoon na sinabi niya, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! It will be worse for you than Sodom and Gomorrah, and that is because they rejected the Messiah." Malamang kayong mga nanonood ngayon, you never rejected the Messiah, the Christ. Hindi natin kayang gawin yan sa ating mga pananalita. But how about our living? Paano tayo nabubuhay? Hindi ba tayo nagpapakita na tila hindi nakayanan ng Panginoon na pagtagumpayan ang ganitong mga kasalanan nang siya'y nagkatawang tao? Sa pamamagitan niyan, sinasabi man natin sa ating mga bibig na ang Panginoong Hesus ang Mesyas, ang tagapagligtas. Subalit kapag hindi tayo namuhay ng matuwid na pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ay tugma rin sa atin ang sinabi ng Apostol Juan, "He who does these things denies Jesus Christ." Sa chapter 3 po yan. Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, "Anyone who confesses the name of the Lord must depart from sin." Nawa ang buhay na ito ni Lot ay magbigay ng babala sa atin, magbigay ng aral sa atin kung paano pinapakitunguhan ng Diyos ang kanilang uri ng kasalanan at kung paano naman ililigtas ng Diyos kahit sa grabing hirap ng panahon ang mga nagsisikap para sa Kanya. Magandang araw po, pagpalain ng Diyos ang mensaheng ito sa ating mga puso. God bless you.